Alam mo ba may oras sa gabi na hindi nangahas na banggitin ng karamihan? Isang oras hindi isang normal na oras, ngunit isang oras ng kadiliman, ng hindi nalutas na mga misteryo. 3 oras 33 minuto lang. Ito ay hindi nagkataon na ito ay tinatawag na ghost hour, ang sandali kung kailan ang hangganan sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang mundo ay nagiging nakakatakot na manipis. At kapag huminto ang iyong orasan sa eksaktong sandaling iyon, hindi na ito nagkataon. Ngayon, magkukwento ako sa inyo, hindi basta-basta lang. Ngunit isang tunay na karanasan ng isang taong nakaligtas o hindi bababa sa naisip na mayroon siya. Ang isang batang mag-asawa, tulad ng marami pang iba, ay lumipat sa isang bagong bahay, isang bagong simula. Ngunit mula nang biglang huminto ang orasan sa kanilang bahay ng 3 oras 33 minuto, nagsimulang magbago ang lahat. Mula sa mga kakaibang ingay, anino sa gabi, hanggang sa hitsura ng isang nilalang na hindi nila maipaliwanag. Maaari mong isipin, ang pakiramdam na pinapanood, nakulong sa isang walang katapusang loob, habang ang oras ay tila tumigil sa 3 oras 33 minuto yan. Ngunit ito ay hindi isang beses na bagay, hindi isang 2 beses na bagay. Ito ay umuulit tulad ng isang babala o isang sumpa. Kung huminto rin ang iyong relo sa oras na iyon, ano ang gagawin mo? Tumakas? O lumubog ng mas malalim sa kadiliman? Ang kanilang kwento ay magtutulak sa iyo na pag-isipang muli kung ano ang iyong pinaniniwalaan tungkol sa oras at tungkol sa mga bagay na hindi maabot ng tao. Sumama ka sa akin sa nakakatakot na gabing iyon. Ang gabi kung kailan nagiging abnormal ang lahat. At 3 oras 33 minuto yan, hindi na ang oras ng kapayapaan, kundi ang oras kung kailan nagising ang lahat ng takot. Ito ang kwento ng isang batang mag-asawa, sina Anna at Mark. Nagpasya na lang silang magsimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay, sa pamamagitan ng paglipat sa isang mapayapang lumang bahay na matatagpuan sa kalaliman ng isang maliit na kapitbahayan sa labas ng lungsod. Isang lugar na inakala nilang magdudulot ng kapayapaan pagkatapos ng gulo ng maingay na lungsod. Ang bahay na iyon, simple sa labas, ngunit may isang sinaunang kagandahan na may mga lumang kahoy na dingding, ginintuang kayumanggiok na sahig, at isang malaking antigong orasan na taimtim na nakasabit sa sala. Ang orasan, na may bronze dial, ang mga kamay ay tumatakbo ng maayos ngunit gumagawa ng isang regular na tunog ng gris na lumilikha ng isang tunog tulad ng tibok ng puso ng bahay. Sa unang araw ng paglipat, naramdaman ni Anna at Mark ang ganap na katahimikan ng lugar na ito. Tanging ang tunog ng pagbagsak ng mga dahon, ang tunog ng hangin na umiihip sa bintana, at ang tunog ng orasan na patuloy na umaalingaw sa kalawakan. Naisip nila na iyon ang kinakailangang katahimikan para sa isang bagong buhay. Nagsimula ang kanilang buhay tulad ng maraming iba pang normal, paggising sa umaga, paghahanda ng almusal, mahinang pagtawa, mga plano sa hinaharap. Walang palatandaan na may nakaabang. Pagkatapos, isang tahimik na gabi, nang mahimbing na natutulog ang buong bahay, nagsimulang magbago ang lahat. Nagising si Mark sa tunog ng paghinto ng orasan. Tumingin siya sa antigong orasan at nakita niyang nakatayo ang mga kamay. Sa oras na yon, 3 oras 33 minuto lang. Sa sandaling yon, tila huminto ang oras. Nagising si Anna, naramdaman ang pagkakaiba. Nagkatinginan silang dalawa na may nalilitong mga mata at medyo nag-aalala. May mali.
Biglang nawala ang kiliti, nag-iwan lamang ng matinding katahimikan. Kumikislap ang mga ilaw sa sala na lumilikha ng mga sumasayaw na anino sa mga dingding. Ang tahimik na lugar ay naging nakakatakot. Pakiramdam nila ay may nagmamatyag, tahimik na nakatayo sa dilim, naghihintay ng kaunting galaw na magbunyag. Hindi lang isang beses nangyari ang kaganapang ito. Nang sumunod na mga gabi, eksaktong 3 oras 33 minuto muling huminto ang orasan. Muling kumislap ang mga ilaw. Umalingaw sa loob ng bahay ang tunog ng mabibigat na paghinga at magaan na mga yabag. Lalong naging halata ang pakiramdam na pinagmamasdan at napapaligiran. Sinubukan ni Mark na alamin ang dahilan, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Ang orasan ay hindi nasira, walang palatandaan ng teknikal na error. Ngunit patuloy itong huminto sa eksaktong oras na iyon. Nagsimulang magkaroon ng problema si Ana sa pagtulog, nagbago ang kanyang kalooban, palagi siyang nasa isang estado ng pag-iting at pagkabalisa. Naramdaman ni Mark na may kakaibang bumabagabag sa kanila, ngunit hindi niya ito masabi. Isang espasyong tila payapa, biglang naging lugar na puno ng mga multo ng nakaraan at mga lihim na hindi nabubunyag. Kakasimula pa lang ng totoong kwento. Sa unang gabi pagkatapos huminto ang orasan sa 3 oras 33 minuto, sinubukan nina Ana at Mark na tiyakin sa isa't isa na ito ay isang maliit na teknikal na problema lamang. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang insidente na parang bangungot na walang paraan. Una ay ang mga elektronikong kagamitan sa bahay. Ang desk lamp ay biglang bumukas at patayin, labag sa kanilang kalooban. Naka-on at naka-off ang naglalabas ng mga nakakatakot na tunog. Nawalan ng signal ang telepono, biglang nag-reset ang computer sa gitna ng program. Sa bawat oras na huminto ang orasan sa 3 oras 33 minuto, ang mga device na iyon ay gagana ng abnormal. Parang may invisible force na kumokontrol sa lahat, gustong magpadala sa kanila ng mensahe. Hindi lang iyon, nagsimulang gumapang ang mga kakaibang tunog sa buong bahay. Hindi malinaw na mga bulong, mabibigat na yabag ang umalingaw sa tahimik na pasilyo. Dumaan sa kalawakan ng mga tumitili na tunog, tulad ng mahinang pagtawa. Ang kadiliman sa bahay ay hindi na lamang kakulangan ng liwanag muli. Sila ay naging siksik, madilim at gumagalaw ng hindi natural. Sa sulok ng sala, nakita ni Ana ang isang anino na dumaan ng maraming beses, malabo, walang hugis, ngunit sapat na upang siya ay manginig. Sa araw, sinubukan nilang mamuhay gaya ng dati. Ngunit sa gabi, unti-unting sinalakay ng takot ang kanilang isipan. Nagsimulang mahirapan sa pagtulog si Ana. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mga nakakatakot na imahe, isang anino na nakatayo sa likod ng bintana, malamig na mga mata sa dilim, at ang tunog ng tumigil na orasan ay umaalingaw sa kanyang ulo. Iba si Mark, sinubukan niyang maging kalmado, naghahanap ng scientific explanation sa lahat. Ngunit siya mismo ay nagsimulang mag-alinlangan. Nang maraming gabi ay naramdaman din niyang may nakatayo sa tabi ng kanyang kama, marubdob na nakatingin sa kanya. Nadagdagan ang tensyon sa pagitan nila. Naging madalas ang maiting na pag-uusap, kung minsan ay may mga paningisi at pagdududa. Naisip ni Mark na masyadong nag-aalala si Ana, naiisip ang lahat. Naramdaman ni Ana na hindi sapat ang tiwala ni Mark sa kanya, kaya mas lalo siyang nalulungkot sa takot.
Pinagtatalunan nila ang katotohanan ng nangyayari. Isa ba itong mind trick? O isang supernatural na puwersa ang bumabagabag sa kanila? Dahil sa dibisyong ito, mas malamig ang bahay kaysa dati. Dahil sa hindi na hinayaan ni Mark na magpatuloy ang sitwasyon, nagpasya si Mark na alamin ang pinagmulan ng antigong orasan. Hinalungkat niya ang mga lumang libro, pahayagan, at mga makasaysayang dokumento tungkol sa bahay. Nagsimulang lumabas ang mga kakaibang kwento. Ang bahay na ito ay lugar ng isang misteryosong pagpatay mahigit kalahating siglo na ang nakalipas. Ang dating may-ari ay namatay sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari, at ang antigong orasan na ito ay pinaniniwalaang nauugnay sa masamang espiritong iyon. Tinanong din niya ang mga kapitbahay, ang mga matatanda sa kapitbahayan. Ikinuwento nila ang mga nakakakilabot na nangyari noon, at pinayuhan ang mag-asawa na umalis kung ayaw nilang makatagpo ng masasamang bagay. Sa mga sumunod na gabi, lalong lumilitaw ang kakaibang figura. Nakita ni Ana ang imahe ng isang anino na lalaki. Ang kanyang mga mata ay ligaw at malungkot na nakatago sa madilim na sulok ng sala. Minsan nakarinig si Mark ng mahinang buntong hininga na umaalingaw-ngaw sa kalaliman ng gabi. Hindi na maitatanggi ang katotohanan. Ang bahay na ito ay higit pa sa isang silungan. Ito ay isang portal sa isang mundo na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. At sina Ana at Mark ay dinadala sa ipo-ipo ng kadiliman. Isang tanong na lang ang natitira. Matatakasan kaya nila ito? O makukulong ba sila sa bahay na yon na makulong ng ghost clock magpakailanman? Hindi makayanan ang mahabang gabi ng takot, nagpasya sina Ana at Mark na maghanap ng isang tao na makakatulong sa kanila na maunawaan kung ano ang nangyayari. Isang paranormal na eksperto, isang taong may malalim na kaalaman sa mga supernatural na fenomena at makasaysayang misteryo. Ang lalaki, si E. Harris, ay nakatirang mag-isa sa isang bahay na puno ng mga sinaunang aklat at mahiwagang bagay. Nakikinig siya sa kwento ng mag-asawa ng seryoso at nag-aalalang tingin. Sabi niya, ang antigong orasan na yon ay higit pa sa isang piraso ng dekorasyon. Ito ay simbolo ng oras at sumpa, hinabi mula sa hindi malilimutang mga trahedya. Sinimulan niyang isalaysay ang mga pinagmulan ng orasan, isang bagay na ginawa ng kamay noong huling bahagi ng ika-19 na siglo ng isang mahuhusay na gumagawa ng orasan. Ngunit isa ring social outcast para sa kanyang pagkakasangkot sa madilim na mga ritual. Ang orasan ay dating pag-aari ng isang mayamang pamilya na nabangkarote pagkatapos ng sunod-sunod na sakuna. Kalaunan ay nagpakamatay ang may-ari sa silid kung saan naroon ang orasan. Nakasabit ang orasan nang huminto ang mga kamay noong 3 oras 33 minuto yan. At mula noon, ang mga tao ay naniniwala na ang orasan ay nagdadala ng isang sumpa, konektado sa madilim na mundo. Ipinaliwanag pa ni E. Harris ang oras na 3 oras 33 minuto kilala bilang Haunted Hour o Ghost Hour sa American folklore at maraming Western na bansa. Ito ang panahon kung kailan ang hangganan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay ay nagiging pinakamarupok. Ang mga demonyo, gumagala na espiritu, at iba pang supernatural na puwersa ay pinaniniwala ang pinakaaktibo sa oras na ito. Sinabi niya,
Kung ang iyong orasan ay huminto sa oras na ito ay isang babalang senyales na ang isang abnormal na puwersa ay nagsisikap na makipag-usap o magpatao ng kapangyarihan sa iyo. Ito ay hindi lamang ang oras, ngunit din ang simbolo ng oras na nagyelo, nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang walang katapusang sumpa, pagkaladkad sa mga tao sa isang spiral ng pagdurusa at pagkawala. Nagkwento rin si A. Harris tungkol sa mga sinaunang ritual at paniniwala na may kaugnayan sa mga sinaunang orasan na ginagamit upang isil o palabasin ang masasamang espiritu. Ginamit ang mga magic circle, sinaunang panalangin, at feng shui item upang kontrahin ang sumpa. Gayunpaman, sa bawat oras na sina Ana at Mark ay mas malalim sa lihim, nakatagpo sila ng higit pang panganib. Ang mga supernatural phenomena ay naging mas matindi. Ang kadiliman ay hindi lamang umiral sa bahay, ngunit tila sinusundan sila kahit saan. Si Mark ay nagsimulang magkaroon ng nakakatakot na mga bangungot, kung saan siya ay hinila sa isang walang katapusang bangin, tinukso ng masamang pagtawa. Natuklasan ni Ana na ang kanyang katawan ay humihina, ang kanyang isip ay nabalisa, at siya ay nakaramdam ng kawalan ng kontrol. Ang linya sa pagitan ng realidad at surreal ay naging malabo. Hindi nila alam kung ano ang panaginip, kung ano ang totoo. Minsan, ang kadiliman ay lumitaw mismo sa kanilang mga mata, tulad ng isang pinto na nagbubukas sa kabilang mundo na nag-aanyaya sa kanila na tumawid. Nagbabala si A. Harris, kung hindi mo palalayain ang iyong sarili sa oras, ang mga espiritu ay ariin ka, at ang mga sumpa ay pananatilihin ka magpakailanman sa nagyayelong orasan. Nahaharap ngayon sina Ana at Mark sa desisyong buhay o kamatayan. Magpatuloy sa paghukay ng mas malalim sa kadiliman upang mahanap ang katotohanan at makatakas, o tanggapin ang pagiging nahuli sa puyo ng tubig ng isang nakakatakot na sumpa. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang isang labanan sa mga supernatural na puwersa. Ito rin ay isang pakikibaka sa kanilang sariling mga takot, nakabaon ng mga lihim, at ang madilim na nakaraan ng bahay. At ang kwento ay hindi kailanman naging sobrang nakakatakot. Nang gabing iyon, habang ang orasan ay dahan-dahang tumitindi sa 3 oras 33 minuto, nagsimulang magbago ang lahat. Ang bahay, bawat sulok, ay biglang nabuhay sa hindi maipaliwanag na paraan. Malinaw na tumunog ang orasan, parang isang nakakatakot na kanta na gumagabay sa mga multo na lumitaw. Malinaw na naramdaman ni Ana at Mark ang presensya ng isang supernatural na nilalang. Unti-unting tinakpan ng makapal na kadiliman ang silid na nilalamon ang anumang natitirang mahinang liwanag. Biglang lumitaw sa harap nila ang malabong figura, ang hugis ng isang matandang lalaki, malalim na itim na mga mata na puno ng sama ng loob at kawalan ng pag-asa. Isang malamig na buntong hininga ang dumaan na parang hanging hilaga, na nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang mundo. Sinubukan ni Ana na humingi ng tulong, ngunit ang kanyang boses ay nabara sa kanyang lalamunan. Sinubukan ni Mark na hawakan ng asawa, ngunit pareho silang hinila ng hindi nakikitang puwersa patungo sa dilim. Ang totoong mundo at ang kadiliman ng mundo ay naghalo, ang lahat ay naging pangit, nasira. Ang imahe ng bahay ay naging isang madilim na kalituhan,
ang mga dingding ay dumudugo, umalingaw-ngaw sa buong kalawakan ang mga alingaw-ngaw ng mga nagdamdam na kaluluwa. Ang sinaunang orasan ay tumunog sa bawat kampana ng alarma, ngunit sa halip na normal na oras, tumunog ito na parang death knell. Nangyari ang lahat ng eksaktong 3 oras 33 minuto ang oras kung kailan tumaas ang sumpa. Malinaw na naramdaman ni Ana ang pagbabago sa kanyang sarili. Gulong-gulo ang isip niya, pinahihirapan ng mga nakakakilabot na imahe, paulit-ulit na lumilitaw ang masasakit na alaala na hindi sa kanya. Nanlamig ang kanyang katawan, unti-unting nawala ng buhay ang kanyang mga mata, parang hinigop ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Hindi mas maganda si Mark. Naramdaman niya ang isang supernatural na puwersa na nagsisikap na sakupin ang kanyang isip at katawan na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol, na nagpupumilit na mapanatili ang kanyang katinuan. Ang nakakatakot na labanan ay tumagal, lampas sa pagtitiis ng tao. Sina Ana at Mark ay hindi lamang harapin ang multo sa bahay, ngunit kailangan ding labanan ang kanilang sariling takot at kawalan ng pag-asa. Bigla, sa sandaling tila nawala ang lahat, isang mahinang liwanag ang kumislap mula sa sinaunang orasan. Ang liwanag na iyon ay parang pintuan ng pag-asa na nag-aanyaya sa kanila na muling lumaban. Matatakasan kaya nila ang nakakatakot na puyo ng tubig na ito? O dadalhin ba sila sa mundo ng kadiliman, magiging isinumpa magpakailanman? Ang kwento ay umabot sa kasukdulan ng drama, na may mga hindi inaasahang detalye na hindi maalis sa tenga ng nakikinig. Noong gabing iyon, hindi lamang ito isang buhay at kamatayang pakikibaka, kundi isang paglalakbay din sa kabila ng mga hangganan ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ng mga nakakatakot na gabi, pagkatapos ng labanan sa kadiliman at sa kanilang sarili, sina Ana at Mark ay nahaharap sa huling pagpipilian. Patuloy na lalaban para makatakas sa sumpa o tanggapin ang kapalarang makulong ng tuluyan sa haunted na orasan. Gumaling sila kay Haris sa huling pagkakataon, humihingi ng tulong, isang paraan upang makatakas. Isang sinaunang ritual ang ginagawa, pinaghalo ang mga panalangin at mahika, liwanag at dilim na pinaghalong sa malamig na silid. Ngunit hindi lahat ay tulad ng inaasahan. Ang pagtunog ng orasan ay nakakatakot, ang mga kamay ng orasan ay bumabalik, na para bang binubura ang lahat ng pag-asa. Nararamdaman ni Ana ang pagbitaw ng kanyang kaluluwa. Sinusubukan ni Mark na hawakan ang bawat hininga ng buhay. Ang sumpa ay hindi madaling bumitaw. Nais nitong panatilihin sila, magpakailanman ng mga bilanggo ng panahon. Sa wakas, may sandaling katahimikan. Ang orasan ay biglang huminto, ang ilaw ay namatay, at ang kadiliman ay umatras. Tinatakasan nina Ana at Mark ang sumpa, ngunit hindi ganap. Umalis sila, nilisan ang lumang bahay at ang mahiwagang orasan na yon, na parang pulang ilaw na nagbabala sa sinumang maglakas loob na pumasok. At narito ang babala para sa iyo, ang nakikinig sa kwentong ito. Kung huminto ang iyong orasan sa 3 oras 33 minuto yan, huwag mag-atubiling, huwag subukang malaman ang higit pa. Umalis ka bago maging huli ang lahat, bago magkaroon ng pagkakataon ang dilim na makuha ang iyong kaluluwa. Dito nagtatapos ang kwento, ngunit hindi nawawala ang kadiliman. Sino ang nakakaalam? Marahil ang orasan ay nasa isang lugar sa labas, naghihintay para sa susunod na tao.
At kapag huminto muli ang oras, sa 3 oras 33 minuto magsisimula muli ang isang sumpa. Maglakas loob ka bang manatili upang marinig ang huling tik ng orasan, o tatakas ka ba sa kadiliman magpakailanman?